Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Liet Spasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang ibig sabihin ng namatay na tayo kay Kristo. So, our concept is dying with Christ. So, ang konseptong ito ay nagpapahayag na ang isang mananampalataya ay tuluyan ng humiwalay sa kanyang lumang pagkatao sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo sa pananampalataya. Kung paanong si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ganon din tayo namatay sa kasalanan at nabubuhay sa isang bagong buhay kay Kristo. So, ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa pagsisikap na baguhin ang sarili, kundi sa pagsuko ng ating buhay kay Kristo upang siya ang kumilos sa atin. So, our Bible reading is all about Romans chapter 6 verse 6 to 8 and 9 version. Alam natin na ang ating lumang pagkatao ay ipinako sa krus kasama niya upang ang makasalanang katawan ay mawala ng kapangyarihan. Nang hindi na tayo maging alipin ng kasalanan, sapagkat ang kamatayan ay pinalaya mula sa kasalanan. Ngayon, kung namatay tayo kasama si Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama siya. So, ano ang tinuturo ng Bibliyang ito? So, ang lumang pagkatao ay patay na. So, makikita ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. So, dapat ipako ang kasalanan araw-araw dahil ang tunay na buhay ay nagpapasakop kay Kristo. So, makikita ito sa Galatians chapter 2 verse 20 and 1 Pedro chapter 2 verse 24. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ang pagkamatay kay Kristo ay pagkamatay sa lumang sarili. So, kapag tayo ay sumasampalataya kay Kristo, hindi na tayo ang dating tao. Ang ating makasalanang pagkatao ay wala ng kapangyarihan sa atin. Dahil ang ating pagkakakilanlan ay nasa bagong buhay na ibinigay na ni Kristo. Second, ang pagkamatay kay Kristo ay pagpako sa krus ng ating mga kasalanan. So, hindi sapat na kilalanin lamang ang kasalanan. Dapat itong talikuran dapat. So, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, kundi pati sa pagtalikod sa kasalanan. So, dapat nating patayin araw-araw ang mga pagnanasa ng laman na lumalayo sa kalooban ng Diyos. Last teaching is ang pagkamatay kay Kristo ay araw-araw na pagsuko sa Kanya. So, yung pagiging disipulo ni Kristo ay nangangailangan ng pagsuko ng ating sariling kagustuhan. So, sabi nga sa Lucas chapter 9 verse 23, kung nais ng sino man na sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So, yung tunay na buhay ay hindi tungkol sa pagsunod sa ating sariling layunin, kundi sa pamumuhay para sa layunin ni Kristo. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is isuko ang ating buhay kay Kristo. So, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang isang desisyon, kundi isang pamumuhay. So, yung tunay na pagsuko ay nangangahulugang ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, kapag isinusuko natin ang ating buhay kay Kristo, binibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong direksyon. Second, ay sipako ang mga pagnanasa ng laman. So, ang kasalanan ay may kapangyarihang kontrolin ng isang tao kung hindi ito tatakwil. Huwag bigyan ng puwang ang tukso, lumayo tayo sa anumang naglalayo sa atin kay Kristo. So, yung pagkakaisa kay Kristo ay nangangahulugang pagtanggi sa makamundong pamumuhay at pagpili sa kabanalan. Last is mamatay sa sarili at mabuhay para kay Kristo. So, yung pagiging tagasunod ni Kristo ay nangangahulugan ng pagpapababa ng sarili upang si Kristo ang manaig. Hindi natin kayang magtagumpay sa sarili nating lakas, kaya dapat tayong umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagsuko kay Kristo at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about is, ano ba ang ibig sabihin para sa iyo ang mamatay kay Kristo araw-araw? Para sa akin kasi, ang mamatay kay Kristo araw-araw is nangangahulugan ng pagpapasakop ng aking sariling kagustuhan sa kanyang kalooban. So, kailangan kong piliing talikuran yung kasalanan at sundin siya sa kabila ng aking sariling pagnanasa. So, yung bawat desisyon, dapat kong itanong, ang gagawin ko ba ay magbibigay luwalhati kay Kristo? Kapag pinili kong sundin ng Diyos kaysa sa sarili kong gusto, doon ko tunay na naranasan ang buhay na may layunin, kapayapaan at siguraduhan sa Kanya.
So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay, maaari ako magkaroon ng bagong buhay. Lord God, tulungan mo akong araw-araw na ipako sa krus ang aking kasalanan at sundin ka ng buong puso. Lord God, daway hindi ako mamuhay ayon sa aking sariling kagustuhan, kundi sa iyong kalooban. Lord God, bigyan po kami ng lakas upang talikuran ang tukso at mamuhay bilang tunay mong alagad. Sa pangalan ni Jesus, Amen.